Yun, meron tayong pahakot pa sa isang mabilisan na yan. Diyan tayo nagmula sa may New Frontier, papunta tayo Pinagbarilan. At dalawang hakot tayo at syempre kasama natin sila Tito Pito at saka si Alden Richard at saka si Piolo Pascual. At syempre nandito na kami sa Baliwag at nakita nyo naman medyo araw pala yata ng Baliwag, parang ganun dahil marami nagtitinda at madaling araw pala nga gising na kami dahil mas masarap pumakot ng umaga kaysa patanghali dahil napakainit niya ngayon. Baka ma-stroke si Piolo Pascual at saka si Alden Richard at saka si Tito Pito, yan nakaputi na yan, pinsang buo ng mami ko yan. Humahanap ng racket kaya pinasama sa atin ni Tito Arnold dahil parang side chick niya ngayon yan doon sa may pinagagawang bahay doon sa may kabila, kasi nagpapagawa ng bahay sila Tito Haji, Tita Janet, yung lumang bahay ng aming mga ninuno o lola at mga nanay nila, tatay nila ay pinagagawa, kaya sila Tito Arnold na nagbabantay doon at minsan si Tito Bobby nandoon din kanina, natat na namin at nakita nyo naman parang possible pa lang yung araw niyan kaya hindi pa ganun kainit, pero iba na rin na init nyo, kaya sa mga tropa natin dyan, mga matatanda na, lalo na yung mga may hilig uminom, bawas muna tayo ng konti at syempre inom tayo maraming tubig. Ako herbal tayo ngayon, pero wag din na masyadong nakaka-dehydrate, parang kagaya ng mga bayabas, parang ganun. Dati kasi parang nasobrahan ako na ganun, sa parang pito-pito na iniinom ko, basta yun, maganda raw yung Lagundi ba yun? Basta mayroon ganun, mayroon Goyabano at saka pandan at pandan lalaki. Ayan. Ito, tinatry ko ngayon bigay sa ni Tito Bobby. Ayun, salamat nga pala sa pagkuha ng pandan lalaki at ayun yung iinumin natin. At saka ito, nandito na kami sa pagbababa. Isang mabilis lang to dahil nga medyo madami-dami rin, pero maliliit lang siya. Hindi naman ganun kabigatan, pero medyo madami-dami nga din. Kaya, at ang nagpahirap sa amin dyan, yung medyo madaming balahibo ng pusa dahil kumakapit sa damit namin, pati sa mukha namin. Kumbaga, medyo napapabagal kami kapupuno sa mga mukha namin. Ganun talaga ang hirap pag yung mga gamit kinapitan ng mga balahibo ng pusa at kumakapit din sa mga damit namin o sa ganyan. Kaya naman, ayun, parang napupuwing kami, nagaganyan kami, pero napakagaganda ng mga pusa nila, sir, at talagang parang yung pinaka mahal na mahal nilang alaga. At nakita nyo naman yung mga abubot lang. Ayun nga yung tinatanong natin lagi, pag sinasabi nila, sir, konti lang yung malalaki namin, pero yung mga abubot niya doon dumadami, pero napaka-solid nila, sir. Nag-down na sa akin yan, nag-down na sa akin kasi nagpapadown na tayo sa mga client natin. Ang ginawa ko, para ma-reserve yung date, dapat i-reschedule niya bukas. Kaso meron kaming naka-schedule bukas na dalawang hakot, isa sa umaga, isa sa tanghali, at magkalayo pa yun, isang Bukawi tapos isang Malolos. Sabi niya, sir, nagkaroon ako ng problema, yung aircon ko hindi pa natatanggal, kaya pwede ba i-reschedule? Kaso nga niya, pinaliwanag natin, sir, kaya kaming humingi ng reservation para kahit papano na ibibigay namin sa iyo yung oras na, kunyari nagsabi ka ng 7 AM, 7 AM namin ikaw pupuntahan. Kaso nga pag ganong ika-cancel nyo, ang mangyayari nga, yung ibang dapat mai-schedule namin ng 7 AM na ganitong araw, natatanggihan namin. At ang nangyayari, nagkakagulo-gulo yung schedule at nasasayang yun din yung client. Pero yun nga, buti na lang, napakabait kausap ni sir at napakadaling pagpaliwanagan. Kaya nagkasundo kami na i-push na lang ituloy. At doon din ako minsan nahihirapan, na nahihiya rin ako sa mga taga-buhat ko minsan, kasi ang nangyayari nga, sasabihan ko sila, oy, pero tayo hakot ngayon bukas ganitong oras, tapos biglang magka-cancel. Siyempre naka-mindset na sila, kunyari naipambili na nila ng ganito, naipangutang na nila yung ihahakot nila ngayon. Doon ako minsan nahihiya, nagtatampo, at minsan doon parang nahihirapan na ako kuhanin sila, kasi nga parang lagi may cancel ka na naman, may pa-schedule, ka-cancel. Kaya ang ginagawa na natin, nagpapabook tayo. Tapos kung sakali man mag-cancel, yung pinanda-down sa atin yan, binibigay ko sa mga tao o mga tao natin. Ito, pag ano nyo, pamasahin nyo,
pang merienda nyo, kasi nga nakakahiya na nasabihan natin sila na schedule tapos hindi sila makukuha, hindi matutuloy. At ayun din minsan yung mahirap sa nangungontrata. Syempre marami ka rin kinakausap na tao, hindi lang naman yung client ang kinakausap mo, ang kinakausap mo rin pati yung mga magbubuhat. Kaya mas mainam sa akin sa totoo lang, yung ako lang yung truck at driver lang, wala na akong hindi na pameriendahin at pakainin. Pero napaka solid ni sir ngayon. Binili nga kami ng tubig, binilan din kami ng halos pang umagahan, binilan kami ng KFC, kaya napaka solid lodi ka talaga boss sa pag-aasikaso mo sa amin. At gusto ko nga din syempre matulungan sila, iakit na naman kaamo namin yung mga gamit, kaso nga lang ayaw niya na kasi nga kaya naman daw niya. Sige, okay lang, pero yung sabi ko nga lahat na may iakit namin, tutulungan namin kasi napakasarap tulungan ng mga ganong client na hindi abusado. Meron kasi mga client na sobrang yakit mo yung ganito, yakit mo yung ganyan, yakit mo yung gano'n, parang dapat talaga kami, hakot lang kami. Pero ako dahil nga mabait yung client natin ito, nagsama pa tayo ng isang taga-buhat niya, ayan si Tito Pito. Dapat 2 taga-buhat lang yan, pero dahil nga gusto ko rin mapabilis at gusto kong ayun nga, para kahit pa paano magbigay ng extra value o extra service kila sir na mapabilis niya. Usapan lang natin 2 taga-buhat, 3 sinama mo, ayun nga. At saka para rin makatulong tayo kay Tito Pito na magkaroon siya ng extra income dahil nga wala masyadong ginagawa sa buhay yan, nandun lang yan. At yun, medyo painit na rin yan, pangalawang hakot na namin yan, at medyo ang mga natira lang naman yung mga bed frame at saka mga foam, at saka syempre mga ilang abobot lang din. At nauna na rin kami dyan sa bahay nila sir, una na rin namin binawa. Medyo maingay lang talaga rito sa kapaligiran namin, kaya sa totoo lang minsan nakaka-disturb o nakaka-distract na rin. Mas masarap talaga magtrabaho o gumawa naman sa talagang tahimik na lugar. Kaso nga syempre rin nila yun, yung trabaho rin nila yun. Syempre may kainan sila, may ganito sila, kaya siguro talaga yung mga negosyante, yung mga tao na ayaw magpaabala na pupunta sa subdivision, yung tahimik lang, yung parang wala ka na iniintindi. Dito medyo maingay yung kapaligiran namin, katulad nito nagbablog nito, tsak naririnig nyo yung mga tumutugtog. At lalo kagabi, isang kwento ko na rin, out of line tong i-share ko, pero yung kagabi nga parang 2 papaitan dito sa tapat ko, medyo nagpapalakasan ng sounds. Kala ko New Year. Pagdating ko, galing ako makinabang, pag-uwi ko rito gusto ko na matulog, pero parang ngayon niya medyo late na, nagpapalakasan pa sila ng tugtugan. Syempre hindi natin alam kung ano trip nilang dalawa, hanggang ngayon hindi pa natatapos yung hidwaan nila, basta ganun. Medyo lang din syempre yung kapaligiran, pero ngayon okay lang yan kasi tanghali naman, at minsan naman umaga tayo nagpapapawis, nag-iingay din tayo. At ito nga, binili nga kami nila sir ng pagkain, at doon namin yung kakainin sa may Aldama, dahil doon may puno ron sa may Santa Barbara. At sa dinaanan namin, naghanap pa raw ng kanin to si Bongbong, nag-request. Sige, hanap tayo ng kanin, at may nakita nga kami rito karinderya sa may halos kanto ng Santa Barbara. Ayan, basta dyan may pinunta kami na ganyan. Tapos sabi ko, bili kang kanin, bili kang soft drinks. Tapos nung papalapit na siya sa akin, hingi ka nga akong sabaw, yun. Natawa na lang sa amin, hindi ka na kaya bumili rito ng ulam, hingi ka pa na ng sabaw. Tapos yun, tuloy pa rin naman tayo. At saka niya, manap lang tayo ng masisilungan, malilim-lilim. Eto na, nandiyan dyan na tayo. At yun nga, isang mabilisang video lang to. At syempre maraming salamat sa mga nagiging client natin, nag-share, nagla-like, nagpa-follow, syempre dito sa Pahakot Pasakay, at sa patuloy na pagkuha nyo po sa amin. Maraming salamat po, at nawa sa mga susunod na pagkakataon kami pa rin po ang kunin ninyo, at nawa ay syempre iingatan namin yung mga gamit. At saka maraming salamat nga pala yung bigay ni Sir Yon, may kawali pang binigay si Sir na hindi na ginagamit yata, tapos may parang sounds na ganun. Basta maraming salamat sa naging client namin yung Pahakot Pasakay. Maraming salamat po. Sumayin nyo kapayapaan, peeps, be with you, God bless. B-Jam Lights and Sounds. Yun mga boss, baka may mga upcoming events kayo na parating dyan, gaya ng binyag, kasal, debut,
At kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda, acoustic band, full band, sequencer, meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo sa mga pangailangan nyo sa inyong okasyon. At ayun, maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nagsishare, nagla-like at nagsusubscribe sa atin sa ating YouTube channel. At saka maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag-hire sa atin. Maraming salamat ulit. Yon, lipat apartment, kailangan mo ba ng saktong sasakyan para sa saktong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo syempre. Ayun, PM lang po kayo sa amin sa Pahakot Pasakay. Pag-usapan po natin, meron po tayong pina-avail, pinarerentahan na sasakyan at driver lang, at pwede rin po tayong, meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa paglilipat na ating mga gamit. At saka yun, maraming salamat din sa mga client din natin na nag-a-avail sa BJAM Lights and Sounds. Maraming salamat, at maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin na nagda-like, nag-share, nagpa-follow, nagko-comment at nagsusubscribe syempre sa Pahakot Pasakay at saka BJAM Lights and Sounds. Maraming salamat po. God bless.